ladies and gentlemen, a round of applause for the newest religious drama film of the year, In Thy Name. Palakpakan lang po natin ang pelikula. Palakpakan din po natin ang cast na kasama natin for tonight's press interview. So we would like to remind everybody to please stay on your seats. And if you have any questions, please save them for our media interview together with the cast of In Thy Name. Ngayon naman po tinatawagan po natin ang cast ng In Thy Name na pinagbibidahan ni Macoy De Leon, JC De Vera, Jerome Ponce, Mon Confiado, Yves Flores, Aya Fernandez, Soliman Cruz, Martin Escudero, Alex Medina, Ines Veneracion, Kat Galang at marami pang iba. At this point, ladies and gentlemen, we would like to invite the cast here in front for our press interview together with our invited guests and media friends. Congratulations! Grabe hirap mo. Acting lang yun. Pero ang sugat-sugatan ka ng totoo. Meron po talaga. Hostess ako. Hostess ako. Dito katabi tayo. Dito tayo. Muli palampakan po natin ang cast ng In Thy Name. Pinagbibidahan po yan ni Macoy De Leon, JC De Vera, Jerome Ponce, Mon Confiado, Yves Flores, Aya Fernandez, Soliman Cruz, Martin Escudero, Alex Medina, Ines Veneracion, Kat Galang at marami pang iba. And now that we are joined by the cast of In Thy Name, the newest religious film drama of the year for the Jubilee Year of Hope, showing in cinemas tomorrow, March 5, 2025. And since we have invited media friends inside here in cinema, we'll be opening the floor to questions. Just raise your hand, state from which media entity you guys are from, and then give your question to your chosen cast. Thank you. Boy, ano yung pakiramdam that you've seen this with the audience now, and yung nakita mo yung reaction ng mga manonood? Ano yung pakiramdam ng Una-una po, papasalamat po muna kami lahat po dito na nasa harapan po sa inyo, sa oras ninyo. Sana naihatid namin yung magandang mensahe sa mga kasundaluhan, media, sa religion community, sa mga friends po namin, sa showbiz po, and friends din sa non-showbiz family ko kami. Love you. Sobrang proud. I love you. Since we were joined by the mom of Mr. Macoy De Leon, Mommy, do you have any message to your son? Since we're here, we're very emotional. We just finished the filming of In Thy Name. Happy lang talaga ako. I'm proud na proud talaga. So, God bless you lang. More power. Kung paano ka bumibitaw sa mga bawal characters na ginagawa mo? Salamat po. Actually, nakakabaliw po talaga. Nakaka-confuse sa utak po. Kasi madali po gawin yung mga physical na movement. Like magiging soft ka lang as father and magiging garapal ka as David.
And I'm siguro ang nakatulong sa akin yung being di sobrang pagiging religious person talaga. Pero ito talaga yung reason, naging faith ko lang talaga na nagpatulong ako sa Diyos at kay Father Rowell na malagpasan ko to, maitawid ko tong pelikula. Kung napapansin niyo po, si Father Rowell, tahimik lang siya. Binigay ko yung parang tahimik na atake ng isang character. Based kasi sa research namin na natutunan ko kay Father Rowell, sobrang self-spoken ng tao. And sabi ko, paano ko siya magiging strong as a person, si Father Rowell sa pelikula? Ilan din pala yung sagot, yung faith yung pinaingay ko sa kanya. Kaya kung mapapansin niyo, pag-iiyak ako, pinipigilan ko. Pag-iiyak ko, ayoko pakita sa mga kasama ko, sa mga survivor. Iyak lang pag mag-isa ako, pag wala nakating. Kaya yun, siguro nakatulong din po na medyo nakarelate ako kay Father Rowell na malapit sa akin nung natutunan ko yung history niya, paano siya makitungo sa tao. Hindi ko na may isa-isa pero alam mo yung feeling na hindi mo naman kamag-anak pero parang konektado kami. Yun lang po, parang pinalik ko lang yung dati kong pagkatao. Si David naman kasi araw-araw ko na halos ginagawa. Baga parang nasanay na rin and mas madali maging masama sa totoo lang. Mas mahirap maging mukhang mabait. Yun yung para sa akin. Congratulations sa mga. Salamat po. Thank you very much. Any more questions from our media friends? Yes. Yes, hello. Hello. Congratulations po. Gusto kong tanungin yung dalawang director. Gaano po kahirap o kadali na balansihin po yung pag-present po nung kwento, especially may dalawang forces na ayun, nagtutunggalian yung istorya ng faith and hope mula sa aning ni Father at saka doon naman po sa grupo ng Abu Sayyaf. Paano nyo gaano kahirap po yun na ipakita ngayon sa public eventually after this happened in year 2000 po, di ba? So, ano po yung mga struggles na ginawa po ninyo or gusto nyo ipakita dito sa bagong audience na mga kapanood itong pelikula? Maraming salamat sa lahat po ng nakikinig ngayon. Para sa isang director na na-kidnap noon, I was kidnapped by the Abu Sayyaf in 1994, and having been raised in Mindanao and a witness to the conflicts in Mindanao, the military sacrifices, the sacrifices of our soldiers who gave their lives, at sa lahat ng mga naging biktima na nakasama ko noon, doon ako nagkuha ng hugot para mas aliman pa yung istorya namin. And this is my dream movie. Bawat detalye ng pelikulang ito, mula sa mga sundalo, mula sa mga survivors, ay pinag-isipan po itong i-execute. Hindi man madali kasi hindi naman lahat natin pwedeng ipakita lahat ng detalye dahil this is only 1.5 hours. But the story and the meat of the movie is there. It's about Father Rowell. It's the God's love story through the life of Father Rowell. Congratulations nga po kasi doon sa medyo bandang huli ng movie. Talagang dinala niyo po kami doon sa mga eksena na yung crossfire between the military and the kalaban. Talagang isa sa mga sad realities na nakita at naramdaman namin yung naiipit yung mga victims, the civilians, hindi na natin alam kung kaninong bala yung tumatama sa kanila. And this was really brilliantly captured sa ginawa ninyo. Kaya napakahusay. Congratulations po. Gusto kong itanong kay JC, yun nga kay Makoya. Kasi parang nabaliktad yung dun sa mga roles na ginagawa ninyo sa TV. Naging very bad boy ka dito, JC. Na gaano kahirap sa iyo kasi considering na parang bata ka pa doon para i-portray yung ganung role at ganong research ang ginawa mo para ma-portray mo yung kasamaan nung sorry sa word,
hindi natin alam kung gaano talaga siya kasama, pero yung sige na nga, kasamaan ng karakter mo. Well, first of all, babati muna tayo sa lahat ng mga nandito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi din po sa ating mga kapatid from the AFP, sa ating mga kapatid sa military, and lahat po ng mga priests na nandito ngayon. Good evening, and friends and family, yan, na mga sumusuporta ngayong gabi. What can I say? Yung gaano siya ka-challenging? I've done my research also with the help of Direk, with the help of our two directors. Tapos meron tayong mga personnel during the shoot who would tell us the stories of the terrorists, especially Gaddafi Janjalani. It was really challenging kasi like what you said, it was so different from what I'm doing sa mga teleserye, and I really grabbed this opportunity to portray someone like Gaddafi kasi nga it's different, it's hard, I know it's really out of my box again. Maraming salamat din kay Direk kasi pinagkatiwala sa akin tong character. I know it's really big. It's hard to the point na alam mo yun, I have to forget my own faith because I'm a Christian, I'm a Catholic. Kailangan kong kalimutan yung paniniwala ko na yung sa Diyos na pinaniniwalaan ko, and then put my mind and my body doon sa katawan ni Gaddafi Janjalani. And for that moment, medyo disturbing. And then pero yun nga happy ako, and I enjoyed doing it because I know that ma-challenge dito yung commitment ko and yung focus ko as an actor. At the end of the day, it's just acting. Correct. Mga sir. Oo. Baka mamay may mabato na sa'yo dyan. Hindi naman. Kidding aside, yeah, it's just acting. I always say a prayer after each and every scene that I do. Kasi nga alam ko na medyo disturbing nga yung ginagawa namin, lalo na yung pananakit namin kay Makoy. Yung iba doon totoo, yung iba doon totoong gigil na alam namin na nasasaktan talaga namin si Makoy. But it's for us, it's for the whole movie, it's for Makoy especially. Diba? We wanted to support Makoy as Father Ruel Gallardo. And yeah, kailangan lang talaga namin gawin yun. Thank you for that. Makoy, sa dami ng pinagdaanan nakita namin, sabi nga ni Direk, parang hindi pa kompleto yun. Ano? Paano na-test yung faith mo sa paggawa nitong pagtanggap mo ng role na yan? Tulad po ni Father Ruel, naniwala lang din ako siguro kung ano yung ibibigay sa akin ng Diyos. Sa totoo lang po, tinesting ko yung sarili ko. Almost 2 years ako nagkontrabida, and maaminin natin na minsan nai-imbibe mo na sa sarili mo. Pero sabi ko, pagka nilimitahan ko yung sarili ko sa gantong role, hanggang lilit yung pwede kong gampanan. Sabi ko, what if kaya sabayan ko? And blessing na binigay sa akin ni Direk Cesar Soriano tong film, inawahan ko agad. And sabi ko, hindi ko pwedeng palagpasin itong pelikula na to na hindi ko na ipakita yung pagiging ibang side ko. Kasi pag hindi ko napakita yung soft side ko or ibang klaseng atake ng character, nandun ako sa komportableng role ko lagi. And dagdag ko po sa sagot ko, ang pagiging, sabihin po natin, lead sa isang film ay hindi magiging kompleto. Kasi kung napapansin niyo po, ako ay taga-react lang. Kung paano nila ako ina-atake, yung mga kontrabida. Kaya di ko makukuha ngayon yung credits lahat ng akin lang. Ibabalik ko to, like ikalat ko to kay Kuya Mon, kay JC, at sino pa yung mga pwedeng naging yung mga survivor din na sa kabila, sila Kat, sila Aya. Sila yung bubuo. Di ko pwedeng gawin to na mag-isa. Yun lang na. And share ko lang na bago mag-start yung film, sabi sa akin ni Kuya JC, di ko makalimutan to.
Makoy, susuportahan ka namin. Nasisip ko lang, JC Rivera na to eh, bakit ganun sinasabi sa akin? Yun yung feeling na, sige ko, JC, gagawin natin to para sa atin na. Kaya maraming salamat sa mga kasama ko po ngayon sa Congratulations po direct sa inyong lahat. Mon, grabe ibang klase ka. At to the rest of the cast, congratulations po. Good luck! Thank you very much. Si Makoy and Mon, hindi na siya kailangan na talagang sabihan pa ng detalyado. I remember si Makoy, hindi nga lang nasali yung scene na yun. Inihian niya yung sarili niya para lang ma-feel na inihian siya, kaya lang hindi na natuloy yun. Hindi nila ininda yung like paglaway, no? Malaking plema yun kasi may sakit si Mon nun. Tapos nung umuubo pa siya, so dun ko na isip na nako, baka magpoprotesta si Makoy, but nag-usap silang dalawa na trabaho lang, and sinasabi namin pati ni Direk Romel na kailangan ipakita talaga kung gaano kahirap yung dinaanan ni Father Well. Thank you po. And then kay Sir Mon and kay Makoy, kayong dalawa, how did you parang craft that scene together? Kasi syempre, may pisikalan na nagaganap, syempre kailangan may trust sa isa't isa, ganon. Pwede niyo po ba kaming i-walk through kung paano niyo planuhan or pinaganohan yung scene na yun para sobrang grabe yung emotional impact niya? Well, unang-una nagpapasalamat ako sa dalawang direktor namin kasi binigyan talaga kami ng freedom for that scene. Actually kami ni Makoy mismo yung si Direk Romel nakaabang lang sa camera, one long take yun. 2 takes ang gusto ni Direk Cesar. Pinulido namin, nag-usap lang kami sandali. Sabi ko, Makoy, hindi ko alam kung saan papunta to. Basta tatadyakan kita, pagsasasapakin kita, hindi ko alam kung gaano kalakas. Pero parang napalakas yata nung napanood ko eh. Pero iyon, sobrang ina-admire ko si Makoy sa kanyang professionalism dahil alam kong nasasaktan siya. Yung unang tadyak pa lang, sumubsub na agad talaga siya. Inahampas ko talaga yung mukha. Ano na kasi ako noon eh, wala rin ako kumbaga sa control, wala na ako sa sarili ko kung ano lang yung maisip kong gawin. At tinatanggap lahat ni yung tama yung sabi ni Direk, hindi lang siya dura, naging plema pa kasi at that time parang may ubo ko pag ipong kong ganun, pag dura ko, ewan ko, yung di nang lumabas, hindi ko rin alam. At tinanggap din naman ko yun, muntik pang umano sa bibig niya. So, para kasing yun ang representation kung paano namin ginura ang pagkatao ni Father Well. Dinuraan sa mukha, isinubsub sa lupa. So, yun lahat. And Makoy, love you. Love you. Thank you. Thank you sa salamat sa pagtanggap ng professionalismo. Actually, yung sagot ko po lagi dyan, saktan ako na po kayo. 3 yung nasisip kong tao at hindi po nila alam ito, ngayon ko lang po sabihin. Si Tito, Direk Romel, sobrang ginait ako. Parang si Father Roel na rin siya. Parang siya yung nagsabi sa akin. Kaya na-inspire ako sa kanya na the same time, first film, first yun yung Direk Romel to, ayoko siya let down. Pangalawang tao na na-inspire ako, kay Kuya Mon. Kasi bago kami mag-start ng film, lagi niya ako nakwento niya sa akin na umabot sa point na sa isang eksena gumawa siya ng isang proyekto na kumain siya ng putik. Iisa, yun po yung title. Kumain siya ng putik. For an angle lang ng isang makuha lang yun. Sabi ko, grabe ang commitment ng mga kasamahan ko. Gusto ko naman magbigay din yung commitment din yung ganong katindi. Kung kaya nila, kaya ko din eh. Sabi ko, ito, yung Dora, sabi ko siguro ito yung pambato ko. Yung balang araw, makukwento ko sa mga young artist na, alam mo ba, Dora, mga ganon yung bagay na yun. Na ipapakita doon na, kung gano'n ko nire-respeto yung trabaho ko and kano ko rin nakikita
na nire-respeto na yung trabaho nila, doon nagkakaroon ng resulta yung eksena na yun. Yung huli ko pong gustong sabihin ng tao na naka-inspire sa akin para magawa yun lahat. Si Father Ruel. Kasi, yung ginawa po namin na to, after po ng take na yan, uwi kami sa tent, then uwi kami sa mga bahay namin. Okay na kami, magpapagaling kami, sugat, mawawala. Pero, ano pang naranasan ni Father Ruel at mga survivors? Mas worse, totoo yung nangyari sa kanila. Para lang po sa information ng lahat, na-meet ko po si Relios sa may Cebu. Zamboanga, I mean, sorry. Zamboanga. 30 plus na po ata siya ngayon matandaan. Sabi niya, senior ni Father Ama na. Sabi ito kay Father Ama, alam mo Father, yung film, wala pa sa 50% ang paghihirap namin. Nilabutan ako ng time na yun. Sabi ko, grabe, malaking respeto ko sa kanila. And yung pinaka-alam kong nagpatibay sa kanila, ang pananampalataya nila. And naging ugat doon si Father Ruel.